Yun lang ang katangian na ayun, yun yung love na greatest yung galing sa Panginoon na huwag tayo yung pagmahal, dapat love is patient, love is kind, yung love, dapat hindi inggit, dapat ano lang tayo, hindi humble lang tayo kasi dadating din tayo sa panahon natin na tayo naman yung dadating sa ano yung posisyon nila na kung ano man na yung ikaw, inasa, nakikita mo sa sarili mo na gusto mo yumaman, gusto mo ma-promote, no? Dapat ano tayo, matuto tayo magantay kasi panahon din yan. Kasi yung sa kanila din, natatapos din naman yan. Tayo, parating pa lang tayo, pero sila patapos na. Diba? Kaya tayo dapat, yung ano natin, yung love natin, matyaga. Yung love natin, dapat hindi tayo matutong mainggit sa kapwa, sa man, sa church, sa school, sa labas, sa family. Huwag na agad tayo magkaan sa family mo kasi pag nagkaroon ka ng ingit sa family mo, mali na yun. Kasi ba't ka magkakaroon ng ingit sa pamilya mo, pamilya mo yun. Dapat ano lang kayo, ang nabubuo lang sa pamilya yung pagmamahal. Yung pagmamahal na galing kayo. Kaya, ayun lang po yung gusto ko share sa akin ito kasi Hindi ko ikaw share na sobrang galing na magturo kasi ito lang din yung first time ko talaga magturo kasi nag-share naman ako pero sa virtual, sa online. Pero kasi iba yung ganito iba yung parang iba yung atmosphere. Kasi ito nakikita niyo ako dun sa online hindi Di ba naka-off cam natin yung boses ko lang naririnig doon. Pero ayun papasalamat ako kay Lord kasi meron akong opportunity na ganito na dati ako yung nakikinig lang pero ngayon ako na yung nandito sa harapan na nagtuturo. Kaya ayun, pag nag-grant talaga tayo kung kay Lord, magkakaroon talaga tayo ng gano'n na improvement sa life natin na one day tayo na din naman yung nasa harapan na yun. Kasi hindi naman natin masasabi yung yung future natin, no? Kasi si Lord ang nakakaalam ng lahat. Kaya yun, salamat sa Lord sa pagkakataon na to. Di man ako totally ganun kagaling, pero gusto kong gawin talaga yung best ko kahit pa paano. May mapaintindi ako sa inyo na may mapulot din tayo na may mapulot tayo na aral sa natin. Yun. Kaya ayun, sige po tayo po tayo. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing to the Lord. Kung alam niyo yung kanta, sabayan niyo ako. Your Lord, thank you, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon. Kaya naman, Ama, itong awitin na ito, Lord God, patuloy ko sa inaalay, Lord God. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, kami awit mo, Lord God. So be close to you. Never let me go. I lay it all down again, just to hear you say that you're my desire, you're my desire. Come on, church, let's sing to the Lord. And that's will do. Just nothing else to take your place, to feel the warmth of morning rain. Help me find a way and bring me back to you. Come on, church.
kung ano man kakulangan, O Lord God, na pagmamahal ng aming mga puso, O Lord God. Panginoon, punan mo po yun, O Lord God. Dahil Panginoon, alam namin, O Lord, na ikaw lang, O Lord God, ang may kakayanan, O Lord God, na punan yung pagmamahal na yun, O Lord God, yung pagkukulang na yun. Dahil alam namin, Panginoon, na sa tao, sasaktan na kami ng tao, pero ikaw, O Lord God, never mo kami sinaktan. Lord, alam mo, kami pa yung Lord din na nagkaroon ng kasalanan sa iyo, pero Lord, yung pagmamahal mo doon pa rin sa amin. Kaya Lord, salamat Panginoon sa yung pagmamahal, Lord God, na pinaranas mo sa amin, Ama. Kaya naman, Lord God, sa oras na ito, Lord God, sa iyo na po namin, Lord God, mga binabalik, Lord God, ang lahat ng mga kaya naman, Lord, sa nawa, pinakamataas ng papulit pagsamba sa Pangalan ni Jesus. Thank you. Pwede po tayo magsiupo. Talagang nakaka-bless, no? Ang sarap balikan kung paano tayo unang ibigin ng Diyos, kung paano nga ba magmahal, ano nga ba yung magmamahal. So, sobrang dami nating napulot sa pagkakataon na ito. Kaya gusto ko sana na malaman sa inyo kung ano yung mga napulot nating aral. Bago tayo umalis o dumako sa ating pangalawang programa, gusto ko sana malaman. No, unahan mo na, ang pinaka-problema talaga sa akin na topic natin is love is a choice. No? Tsaka, yun, yung love is a choice, talagang sa amin, as sa kabataan, yun yung pinakamahirap gawin. Yung commitment sa isang tao, isa yun sa mga pinaka-mahirap gawin as a teenager lives kasi maraming struggle, nandun pa yung thinking namin na magiging immature, nandun pa yung thinking namin na marami namang iba dyan, kaya okay lang. Kumbaga, sa aming kabataan, or para sa akin, yung love is a choice, ito yung pinaka-tumanda sa akin kasi talaga sa isang pagmamahal, hindi mahalaga yung nararamdaman, di ba? Love is not a feeling. Ang mahalaga dito, paano mo pipiliin yung partner mo sa araw-araw at sa paano nyo lalagpasan ng magkasama yung mga struggles. So, kaya talagang napakasarap na balikan at namnamin yung salita ng Diyos sa araw na ito. Kaya, sino po ang gustong, nakapulot, talagang naka-adapt ng salita ng Panginoon, no? Dito sa ating mga kabataan, okay po yan. Love is. Love is sa ating Panginoon. Ito, ano yung mga realization mo, pinamamaga sa mga natutulog, kahit nagigis, no? Wala naman. So, kung wala naman tayong realization, sigurado may tanong tayo. Kaya hinihintay ko po ang presensya ng ating mga elders at mga pastora sa ating harapan para po sa ating Q&A portion, para sa ating pagtatanong. Madala na lang po. Okay, sa part 2 na ito is malaya tayong magtanong sa ating mga elders. Tanda naman natin na mga pastor at elder natin. So, alam naman natin na kapag dumating na tayo sa punto ng buhay natin na secure na yung pagmamahal, marami na tayong nararamdaman, marami tayong nararanasan. Siyempre, nandiyan sila para i-guide tayo, tuwirin yung mga thinking at katanungan na naiwan sa atin sa mensahe. No? Kaya willing tayo na sagutin. No? Pwede na po tayo magsimula magtanong. May time po ba na nawala yung love niyo po kay Lord? May situation po ba kayo na parang di na kayo naniwala kay Lord na parang wala na, hindi naman totoo si Lord? May ganun po ba ang kaya sa buhay niyo po? Kung nawala yung love kay Lord, kung ang tanong na dumadating ba na challenge sa buhay mo, na nagtatanong ka na totoo kaya si Lord? O gusto ko pa kaya na mahalin si Lord o sumunod sa Kanya? Alam mo, napapaisip ako, ilang taon na ako ngayon? Magpo-47 na ako ngayon. Magpo-47 na ako ngayon. Isipin mo, sa edad ko na to, no, marami na akong ups and downs na pinagdaanan. Pero si Lord, never niya akong iniwanan. No? Kayo ilang taon na kayo. No? Kumbaga, pagka nararamdaman ko yun, I look back, tapos iniisip ko yung pinaka-mahirap na pinagdaanan mo,
i-give up ko ba si Lord? Ngayon pa, na 47 years old na ako, ngayon pa ako mag-give up kay Lord. No, parang sayang naman. So, kung dumarating yun, of course, as a normal person, dumarating tayo sa point na napapagod ka, meron ka challenges na pinagdadaanan, pero yung love ni Lord, yun ang makakasurvive sa atin. So, imbis na i-give up natin, hindi, mas lalo tayo kumapit sa Kanya. Talagang kumapit talaga. Alam mo, there was a time in my college life na sobrang hirap talaga, hindi na ako natutulog sa pag-aaral. Alam mo, yung years nyo ngayon sa studies, hindi pa yan. No? Hindi pa yan ang mag-determine na magiging buhay ninyo. So, yung college years, sobrang hirap. No? Sabi ko, Lord, ang hirap. Pero alam nyo, the more na mahirap, the more kang dapat na tumigil sa Panginoon. Bakit? Kasi, sabi nga, it's not by might or by power, but by the Spirit of God. Kapag ikaw, umasa ka sa sarili mong lakas, walang mangyayaring maganda sa buhay mo. No? Pag umasa ka sa sarili mong lakas, mapapagod ka lang. Pero pag si Lord ang inasahan mo, no? Isusurvive tayo ni Lord. Kaya kung may point pa sa buhay mo, may mga challenges, pero yung mga challenges na yun, mas lalo akong nakakakapit kay Lord. Kasi alam kong siya lang talaga yung pag-asa ko. Wala nang iba. Okay, so yung question kasi parang nawala ba yung tiwala mo sa Panginoon Diyos nung part na may pinagdaraanan ka? Amen? So lahat naman tayo, syempre, yung first love mo, amen, na napapart na akala mo siya na, amen, yung pala, meron pala siya iba, amen, parang akala mo, ang pabor ni Lord ay nasa Kanya, ba't hindi sa akin, amen? So ito yung part na to, hindi naman po talaga totally nawawala yung tiwala natin sa Panginoon Diyos. Siguro nawawala na yung tiwala mo sa Kanya kapag may pinagdadaanan ka. Matindi. Lalo-lalo na kapag first love mo. Amen? Ako nga, yung naniligaw dati ako, co-intern ko dati, pagpunta ko sa bahay nila, syempre kala ko wala siyang boyfriend. Pagpunta ko sa bahay nila, meron pala naniligaw. Meron birthday niya pa naman noon, may dala akong teddy bear, tsaka cake. Pagdating ko doon, meron na parang naniligaw sa kanya na nauna pala na doon. Amen? So, ang part na yun, so hindi ko talaga naisip na pinabayaan ako ni Lord yung part na yun. Kaya syempre, dahil naniligaw ka, at the same time, gusto mong manligaw sa part na yun, so hindi naman po totally na sabi ko, hindi ko talaga nadataon ako ng Panginoon. Tuloy pa rin ako kasi syempre sabi nga diba, love endures all things. So ibig sabihin, ipaglaban mo yung pagmamahal mo kung kaya natin ipaglaban natin. Pero kung alam natin, red flag na siya, hayaan na po natin yun at meron panibagong darating na ipagkakalob sa iyo ng Panginoon Diyos na the best para sa iyo. Kaya nga po, buti na lang hindi ako nagkaroon ng interest sa part na yun, na hindi ko lang pinagpatuloy at na-meet ko yung tunay kong asawa. Amen? Yung question, yung pang-love natin kay Lord, nawala ba? May tayong basa na nawala ba? Excuse me lang po para po sa ating mga sumasagot. Be specific po tayo para makuha namin yung sagot na gusto namin. No? So, magka-timer ako isang minuto lang. Mas talk to, malaks boy, abong gano'n na yung gano'n. Last one, last one. Yung next question, kayo na po isasagot sa susunod. Pagkatapos ng isang minuto, pinaka-count na po namin yung next question. Thank you po. Next question. Sino? Okay, ang question ko po is, why is forgiveness important in love? Why is forgiveness important in love? Bakit mahalaga ang pagpapatawad sa pag-ibig? Okay, sino po sasagot? Pagpapatawad. Chinese, gusto nyo? Sino po ang sasagot? Forgiveness. Alam mo, totoo yun. Kasi yung question na yun, parang talaga yan sa akin. Alam mo, masarap talaga yung totoong pagmamahal kasi ang totoong pagmamahal ay lagi nagpapatawad. Alam niyo po, yung ex ko, kahit pinagpalit ako sa
kapitbahay natin. Kinig kayo! Kapitbahay mo yung pinagpalit niya. Pero alam niyo, ang bakit ni Lord kasi hindi ibig sabihin kapag may nawala sa iyo, yung pintuan na yun ay hindi yun parang direction sa atin ni Lord. Kundi yun ay talagang yan po yung pattern na gustong daanan ni Lord sa atin kahit masakit. Kasi alam ni Lord maaaring may depressive pa or hindi pa kalooban. Pero kasi actually hindi ko na iniisip yun eh. Ang una kong minahal ngayon si Lord at siya pinapatawad ko na pag nakikita kami, nagkukumustahan kami, kumusta ka na? Yun yung totoong pagmamahal na hindi ka nasasaktan, hindi sumasama ang loob mo. No? Nandoon pa rin yung pray mo. Yung mag-pray pa rin kayo. Hindi yung pero wala na kami communication. Okay, next po. Thank you po sa pagsagot. Next po, Pastor Ramel. Bakit po mahalaga ang magpapatawad sa pagmamahal? Your timer starts now. Tawag ko na po siya. Dahil sa pagmamahal, magpamahal mo sa kanya. And then, naliligaw ko siya sa akin. So, malaking bulaklak po binigay sa akin. At saka chocolate. No? Tapos, inabot po ng isang buwan kasi ilagay ko pa sa freezer. At sa rep kasi nila sira. Kasabay yung chocolate. So, ganyan talaga no. Pero ang pagpapatawad na talaga po. Kung mahal natin ang Panginoon, magpatawad po tayo. Kasi yung po ang kaluwagan ng ating damdamin, yung magpapatawad. Tayo po tayo kasiyahan at mayroon tayong peace of mind kapag tayo ay nagpapatawad sa ating minamahal. No? Lalo na sa ating mga kaibigan, sa ating magulang. Okay, salamat. No? Kasi minsan ang magulang natin ay talagang minsan masungit sa atin. Teka lang. Pero, unawain natin at mahalin natin. Ay, maraming nag-aabot na. Maraming salamat. Para po sa pinagkakatan naman, si Tita Jipong sa sagot. Ayan, so, sa akin naman, question ko, diba, sabi nga kanina, love is an action. So, sabi ka, ang tanong ko is, in what way, or saan ang kaparaanan na makakita mo yung love mo sa isang tao, not just a word, but in action? Naiintindihan mo or isa pa? Sa'yo na Tita, umiikot po kasi. Of course, you have to action. Gawin mo. Lapitan mo siya. Ipakita mo na totoo, na mahal mo siya. Hindi lang puro words, kundi action. May paghakbang, may pagkilos. Yan ang tunay na love. That's all. Thank you. Next po, Tita Roy. Yes po. Love is an action word. Alam nyo, hindi talaga siya noun. Love is not a noun. Action word talaga. And love, ang equivalent niya is T-I-M-E. Time. Yung mga totoong nagmamahal, nagbibigay ng panahon sa mga minamahal. So kung nagmamahal ka, wala kang panahon sa love mo. No, yung asawa mo, hindi mo man lang ma-date. Yung asawa mo, hindi mo man, katulad kunwari, yung mga magulang ninyo, hindi mo man lang masabihan ng I love you. Hindi mo man lang mapagluto. Hindi mo man lang masunod yung inutos ng magulang. Sasabihin nyo, mahal ko po ang magulang ko. Paano mo masasabi kanina yung mga bata? Tinanong ko, paano nyo masasabing mahal yung magulang nyo? Ang sabi nila, sinusunod po namin ang utos ng magulang namin. So, ibig sabihin, ginagawa. Hindi lang siya sinasalita, kung hindi ginagawa talaga ang pagmamahal. Sinasakripisyo, ang totoong pagmamahal may sakripisyo. No? Ang hirap magmahal. Pero dahil totoo ang nagmamahal, nagsasakripisyo ka sa mahal mo. Thank you. So, para po sa susunod na katanungan, galing po ito sa akin, pinag-isipan, inugil, research, pinagandaan. Wow! Talagang ano yun. So, kanina po, sinabi na, love is not a jealousy. So, kasi, minsan nagsiselos tayo kasi mahal natin isang tao, tama? So, paano ba natin masasabing valid yung pagsiselos natin? Kumbaga, baka pag nagselos, di ba, mali na agad? So, paano po natin masasabing
valid yung pagsiselos natin. Dapat ba may karapatan? So, ito yung jealousy. Okay? So, tignan mo muna natin, bago tayo magkaroon ng love, amen? Sige, sa atin mo muna natin sarili natin. Kaya ko bang panghawakan ang sarili ko? Paano yun? Kapag nagkaroon kayo na yun, kayo na, mag-un na kayo, mag-un. Di ba? Ibig sabihin nun, kung sakaling may problema kayo, amen? Kaya mo ba, sabi nga po, kaya mo bang panghawakan? At kung may problem man, at gusto niyo mag-break up, kaya mo ba bang i-let go siya? Amen? So yung pag-partner, kasi depende sa jealousy eh. Ang Diyos sa atin ng ay nag-jealous or talaga pong lagi nagdalabi si jealous God. God talaga, jealous God. Pero pagdating sa atin, wala tayong karapatang mag-jealous. Kasi pinili mo magkaroon ng relasyon, dapat panghawakan mo na kaya mo mahawakan yan kapag meron siya or meron iba siyang problem or meron siyang bantay, mas inuuna niya po yung kanyang studies, panghawakan mo. Kaya mo bang mawala siya in case na part na yan? Jealous. Ano yun? Hindi po eh, kasi kailangan ka may pag-ibig kasi may kapanatagan ka, may kapayapaan ka. Bakit naman magsisilos? Ang silos po ay hindi po bunga ng banal na espiritu. Ang silos po ay bunga ng laman. Kaya wala na po tayo dapat doon. Pero bagaman tao tayo na nasa lupa, ino-overcome natin yun. Kasi hindi yung bunga ng banal na espiritu. Yun po yung sa akin. Salamat po. Yung tanong ko po is, why is patience important to love? Ako na lang ang sasagot para kay Pastor Mel. O gusto mong sumagot? Kasi parang baka may gusto mong sagot. Oo, sige. Kasi parang nagdaan si Pastor Mel kanina. So, patience. Alam niyo ibig sabihin ng patience? Matyaga. Matyaga. Matyaga kang maghihintay. No? Hindi yung kapag nanligaw ka, gusto mo sagutin ka na agad. Ang tagal naman dito. Ba't ayaw pa ko ito sagutin? Ang totoong pagmamahal, alam nyo, natin-test nyo through time. Kapag hindi yan marunong maghintay, no, hindi yan totoong love. Hindi totoong love. Bakit? Ang totoong love, marunong magtyaga. Matyaga. Ang totoong pag-ibig, matyaga. Kaya kapag may nanligaw sa inyo, nag-aaral pa ako eh, hindi pa ako tapos na mag-aaral. Tapos sabihin niya, ay, ano, pag-aaral mo o ako? Ay, ibig sabihin na hindi love. Kasi walang pagtsatsaga, no? Importante yung element ng pagtsatsaga, no? Kaya para malaman mo totoong love yan, hindi ka niya minamadali, no? Talagang willing siyang maghintay sa'yo, ibig sabihin mahal ka niya. Ayun po, Tita G, same question po. Yes, kailangan ng patient, pagtsatsaga. Pagtsatsagaan mo yung isang tao kasi pumili ka na magmahal. No? Ang kanina na si Jesus, no? So nasa patient tayo. Kailangan talaga natin na magtyaga kung paano ang Diyos nagtyaga sa atin nung una hanggang ngayon. Kaya kailangan talaga ma-implant sa puso natin ang patient. Kailangan palawakin natin ang ating kaisipan, pagtyagaan natin ang tao na yan dahil ibinigay yan sa iyo ng Diyos. No? Talagang hindi natin susubuan ng tao, yan ang mapagtyaga, katulad ng ating Panginoon. So yan na po, salamat. Huli na kapatanong, may katanungan ko kay Jen. So huli na pong katanungan para kay Tita G at para na rin po siguro sa inyo ang mga gustong sumagot. Kanina po sabi is, love is not a feeling. So, love is not a feeling po yun. So, paano po yun? Magsisettle kami for less kahit na wala na kami nararamdaman sa isang tao. So, kumbaga, papatagalin na lang namin yung relasyon kahit na wala na kami nararamdaman. Diba? Para ano mo yun? Kumbaga, sa amin po kasi mga kabataan, napakalaga yung pagmamahal. Kumbaga, nandun kami sa part na gusto namin, nararamdaman namin na
kami i-convince na darating kami sa punto na mawawala yung pagmamahal at kailangan namin piliin yung partner namin kahit wala na yung pagmamahal o yung feelings na tinatawag ko. Amen. Sabi nga yan ng Jeremiah 17 verse 9. Di ba? Yun ang Jeremiah, magmandaya ang puso. Feelings mo lang yan, naramdaman mo lang kasi hindi mo nakita. Kasi ang totoo na lang, hindi mo nakita, hindi nagpaparamdam sa'yo, mayroong alam sa puso mo yung isang tao na yan. Kaya ito magdadala sa'yo sa dulo. Sabi kanina, hindi lang ngayon, naramdaman mo, nakita mo siya. Alam mo naman si Mr. Cupido, no? Na-cupid ka lang. Kasi ganda niya. Wow. Long hair, ang puti. Ang ganda. Feelings mo lang. No? Kaya, pwedeng mawala. Yan, mantaraya ang feelings. Kaya maliwanag sinasabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mantaraya, may kabuluhan. Kaya napakahalaga na ang love ay manggaling sa Diyos. Kasi marami naman mga tao na in love na hindi naman nagkaabutan sa matagal na long life engagement. Pag ang isang tao talaga na yan talaga ang para sa iyo, mag-work out yan kayong dalawa. Okay. Kasama kami mo. So yun po, salamat. Thank you. So, sa huli po katanungan, gusto niyo ba? Okay, so yung feelings, para siyang love at first sight. Amen? Nakita mo pala ang gwapo niya. Parang siya na yata yung tall, dark, and handsome na gusto ko. Or parang sexy na wow, sexy naman niya. Talagang kung manamit talagang ang forma. Amen? So yung feelings, yan yung feelings na sinasabi natin. So huwag tayo mag-rely sa feelings natin kasi hormones lang yan. Amen? Di ba sabi nga, kapag nagdadalaga at nagbibinata, kasi nagiging excessive yung hormones natin, kaya yung opposite attraction sa opposite sex, nagkakaroon na talaga parang fight and flight, parang pang may sulong, di ba nabubuhat mo yung rep? Ganon din po, yung parang love at first sight, akala mo siya na, then yung lahat star na nakita mo, pero dapat po yung feeling, wag natin kasi yung feeling sa sabi na feeling na akala mo lang totoo, pero hindi po pala totoo. Kaya dapat doon tayo sa truth at saka totoo. Define natin yung feeling. Ano ba yung feeling? Feeling is dependent sa kung ano yung nangyayari. Kunwari, ngayon, masaya kayo dahil may happening, di ba? Happy tayo. Pero kapag parang may problema, masaya ka pa ba pag may problema, malungkot ka na. So ayaw mo na dahil may problema. Ang pagmamahal, hindi yan nagbabago. Kapag masaya ka, malungkot ka, parehong mahal mo yun. No, hindi siya natitiktahan ng happening sa buhay mo. Sabi nga kanina, love is a choice. No? Pinili mo siya. So kahit anong mangyari sa hirap at ginawa, kailangan laging nandun ang pagmamahal mo, hindi nawawala. So kung yung love at first sight, sabi ni Kuya Alan, kasi naramdaman mo lang yun eh. Bugso lang yun ang damdamin mo. Pakiramdam mo lang yun, outward lang na pakiramdam yun. So hindi yung totoong love. Ang totoong love, merong element ng patience. No? May element ng sacrifice. Paano mo masasabing mahal mo yung isang tao? Sapagkat pinipili mo siyang mahalin kahit mahirap siyang mahalin. Kahit ang dami niyang mali, kahit na ang dami niyang flaws, no? Ang dami hindi tama sa kanya, mahal mo pa rin siya. Kasi yun ang totoong love. Kaya yung mag-asawa, sabi kanina, no, bakit importante yung mag-forgive? Kasi walang perfecto. Kapag hindi ka marunong mag-forgive sa love, hindi magtatagal ang love. Kaya walang bahay na kumpleto. Okay, thank you po. Feelings. Feelings. Nararamdaman. Feelings. Yun lang. Pag may nararamdaman ka sa isang tao na mahal mo siya kasi nga, ay, yaman yun na. Kutsi, ganda-ganda naman. Daming pera. So, feelings ko yun, no? Gusto ko, yun naman pang-asawa ko kasi yun eh. Yun yung nararamdaman ko sa kanya. Yun na yung hinahanap ko. Pero paano mo talaga yung totoong love? No? Wala. Feelings lang. Paano mo wala ng kotse sa kabahay sa ano? Hindi mo na siya love. Hindi mo na love kasi wala ng kotse at bahay. Oo, wala feelings lang. Feelings lang.
feelings. Ano ba yung feelings? Yung nararamdaman, no? Totoo yan. Alam mo, minsan nagkakamali tayo minsan sa ating pakiramdam, no? Kaya ang feelings, no? Talagang kailangan, mayroon kang discerning spirit, no? Sa sarili mo. Ano ba yung feelings na nararamdaman mo? Totoo ba yun o kasinungalingan? Kasi baka mamaya magkamalit ka sa iyong feelings. Kaya, kasi tayo, nagsusumikap tayo paano natin unawain yung nararamdaman natin. Kaya aaralin nyo talaga yan. Aaralin nyo, kasi kami may mga edad na inaaral, dapat aralin yan na hindi tayo magkamali. Kasi baka mamaya sa sinusundan mo yung naramdaman mo, tapos yun pala na-scam ka, failure ka na naman. Kaya yan, masasaktan ka na naman. Yun lang po. Okay, so maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. May mga sagot na talagang problema sa amin, may mga sagot na nasa far away. Pero salamat po sa inyo. Ngayon naman po, kayo naman yung bibigyan namin ng opportunity magtanong sa amin or kahit ano po, na anything na makakatulong sa amin na go ahead. Ako gusto kong magtanong, kayo bilang sino dito mga estudyante? Kasi naman, Okay, mga estudyante, pwede bang pagsabayin ang love at ang pag-aaral? Ha? Sige, pwede po. Sige, ano po? sayahin mo na. Pakisagot niya. Yung mga sumagot yung maliliit, hindi. Sabi mo, Kami na magtanong. No? Jen, ano ba tanong? Pwede bang pagsabayin ang pag-aaral at ang pag-boyfriend o pag-girlfriend? For me, So for you, my own opinion. pwede bang pagsabayin ang pag-aaral at pag-boyfriend? Yes po. Okay, bakit? Bakit? Kasi po, syempre, hindi ko naman magkakaila. Dumating din po ako sa point na yun. Pero, ngayon po na, di ba sa mga mga matatanda, yung mga yung mga teenagers, sinasabi nila, yan, hindi ka na mabatang, hindi ka talaga, kasi ganyan, boyfriend yun na, baka mabuntis ka, ganyan. Ganun yung mga sinasabi ng matatanda, pero yung ibang po kasi talaga, pero 50-50 po kasi siya, di ba? Sa ibang po kasi talaga, syempre mas pinaano po nila na, love, kasi love ko, ito ganyan, magkakatin ako para sa'yo. Okay. Ah, yes! Yes! Okay lang, yes! 50-50 po talaga kasi po, syempre, sa akin po ako, pag bumagsak po ako, kasalanan ko po yun. Pero, oo, di ba? Kasi yung iba, hindi. Yung iba sinasabi nila dahil sa love. Dahil sa person na minahal mo, kaya ka tinatawad mag-aral. Kaya, masasabi ko po, yes po. Dito ka sa yes. Dito ka sa yes. Sino naman dito ka sa yes? Ako po. Ano po, sa akin po is, it depends sa'yo. Kailangan alam mo yung sarili mo kung kaya mo pagsabayin yung So sa'yo, para sa'yo. Para sa akin po, okay. Para sa akin, sa sarili ko, as of now, hindi. Okay, go! Okay. Ako po sasagot ko. Saan ka? Ako muna. Ikaw, sino ka? Sino? Ako sasagot. Okay, GM. Ako naniniwala ko tayo pagsabayin. Ito, based sa akin to Kasi ako, meron na talaga akong long-term na girlfriend. 4 na taon na kami. Simula lang single pa lang kami. Kami dalawa na kasi. Ako na, hindi naman sa kasi nakadepende talaga yung kung paano mo i-handle. Kasi kung naglalove ka talaga, ayun nga, sabi niyo po, na talaga magbibigay pa rin kayo ng oras. Kasi kung mahal mo talaga yung Panginoon, kahit na yung Panginoon yung girlfriend mo or boyfriend mo, magbibigay ka talaga ng time kahit ano na, kahit na marami kang ginagawa.
nagiging motivation mo din yung ano, yung partner mo na ano, na naging motivation mo siya sa pagpasok mo na kasi ano yung parang syempre pag tumatagal na kayo, parang nagkakaroon na kayo ng thinking na ano na syempre dadating talaga yung time na mag-iisip kayo na ano yung sa future na yun, no? Iniisip nyo na yung future na kaya parang nagiging motivation siya para sa inyong dalawa. Kung ano, kung pang long term yung relationship. Pero pag yung ano lang, yung temporary lang, ay, hindi yung masasabi. Okay, so yan si Kuya. Ano ba? Anong sabi mo? Sige, ano masasabi mo? Yes or no? For me, yes. But it depends. But it depends. Okay, ito ka na sa kasi sabi niya nga eh, Yes, para sa akin, yes. Pero it depends sa ibang tao kung paano man nila i-handle kung ano. Sa akin, pero. Pero syempre, bilang isang estudyante, kailangan mo rin ng inspiration para naman na, para, o para ma-inspire ka. ayos na. Yes. Para ma-inspire ka sa, parang, siya na yung gagawin mo inspiration sa pagpasok mo sa So yes, yes, yes. Say yes. O ikaw yes. Ano ka? Yes or So, no? bilang estudyante, wala pong nagiging karera. Ang aming kasama sa tatay, yes po. So yes ka. Okay, yes ha. Sino pa? Sino pa yung yes? Sabi nga po ni Kuya Jen, love give you a direction po. So yung tao po yun, ano po yun eh, sa inyo lang po dalawa yan. Kung ano po, kung paano nyo po i-handle, ano hindi lang po kung paano i-handle yun eh. Kung maganda po yung napili nyo, or sa inyo, ano, hindi nyo po talaga, mabuti yung nakarelasyon nyo po. Aangat po kayong dalawa at wala pong magbababa sa inyo kung di kayong dalawa po aangat. Kasi kayo po yung mahawak sa relasyon nyo. At yun nga po, madami din po akong nakikita ng mga academic achiever po na may karelasyon at mas na-excel pa po nila yung bilang na may ka-relationship nga po kasi yun nga po, diba? Ang haba na yung Tawagin mo talaga, no? Yun nga po, yung may sinasabi nga po yung iba na kapag may boyfriend ka, mas ano po, mabubuntis ka or may something ka At pero yun question lang is yes or no. yes po. Sino pa? Sino pa ang gusto na sumagot? Sino pa ang gusto? Ikaw ba ate? Tingnan lang natin na ano naniniwala mo ba? Yes or no? Pwede ba pagsabayin ang pag-aaral at pakikipag-boyfriend? Yes or no? Yes po. Yes. Ate, yes or no? Ha? O yung susunod, Kuya, yes or no? Ha? Okay, Grabe, hindi naman tayo lumalaman na yung mga karelasyon sila. wait lang. Isa-isa lang. Sino yung unang sumagot na yes? Punta ka sa gitna. Ngayon, patunayan mo na pwedeng magsabayin na. Sabi niyo kanina pwedeng magsabayin. Bakit parang pag sa akin, parang another question? Parang dito na ito pala ako. Parang ba? Makinig ha, makinig. Lahat ng nagsabi ng yes, patunayan yung pwede. Ha? Patunayan yung pwede. Makinig kayong mabuti. Itong pink na to, this symbolize love. Ito yung pakikipag-boyfriend, girlfriend nyo. Okay? Itong blue na to, ito yung future nyo. Ito yung future nyo. Ngayon, saluhin yung sabay. Ha? Ipatunayan nyo na pwedeng pagsabayin. Ito si Alan. Ito na sa gitna. Asa na yung unang nagsabing dati siya? Sino yung unang nagsabi ng yes? Asa na yung yes?
sasaluhin mo. Ready? Ito, kinabukasan mo to. Yan ang boyfriend mo. Ready? 1, 2, 3, go! See? O, next, sino pa? Sino pa ang nagsabi pwedeng pagsabayin? Sige na. Ready? Ito ang love life. Yun ang future. Ready? 1, 2, 3, go! Ulit, ulit. Alam nyo, ganyan ang love. Kailangan mo i-effort. Ang pag-aaral mo, kailangan mo i-effort. Diba? Tuwing gabi, sino pipiliin yung kausap? Girlfriend nyo o yung libro nyo? Ha? Ready? 1, 2, 3, go! Sino pa ang nagsabing yes, kaya niyang pagsabayin? Kaya? Sino pa? Sino pagsabay? Oh, dito na yung lahat nagsaya ito, Ben. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, next. Sino naman susunod? Sino susunod? Ate Angela. Oh, ready? 1, 2, 3, go! Okay. Next, sino pa? Sino pa yung nagsabing yes? Pwedeng sabayin. Meron pa? Wala na. O ngayon, tanungin natin isa-isa. Si Kuya Jalen, gusto niya na magsalita. Ngayon na po yung time para magsalita. Go, boy. Ako naman, ako naniniwala talaga ako kaya magsabi. Kasi, alam nyo, tayo ano pa kasi po kami, nandun pa po kami sa phase na bata pa po kami. Kasi, doon pa lang po kami nag-aaral, doon pa lang po namin binibuild yung kung ano yung future namin. Kasi wala naman po talaga nakakalam kung anong future natin eh. Kasi diba, di naman natin nakikita yung future natin, yung kung ano yung hinaharap natin eh. Kaya andun, kaya ang inano ko po, kaya ano, since ako, hindi ko pa talaga alam yung future ko, kaya andun po ako na mas pinipili ko po yung love kesa sa kung ano yung, ano ko po, yung future ko. Yeah. Sabi ni Kuya J.M., makinig kayo mabuti ha. Future na to mga bata. Nakita niyo kanina, walang kahit isa sa inyong nakasalo. Meron pa kahit isa? Ha? Bakit? Sa tingin ko, sabi di ba i-analyze yung career over love. So, nakita ko kasi na different direction yung pinanggagalingan. So, kailangan lang natin kasi talaga maghanap ng partner na same ng goal. Kung, for example, dalawa si tita dito, si tita at saka si tito yung nagbato, tapos nandito tayo. Same direction yung pagbato. Masasabi natin yun kasi nga, same direction. Isa lang yung babagsakan. Isa lang yung patutunguhan at sa'yo lang yun. So, kailangan lang din natin maghanap ng partner na kasama natin sa goal natin, ng same direction na ninanais natin. Nang sa ganun, hindi tayo mahirapan mamili between sa dalawa. Parang ganito na nakikita ko sa loob doon. Ganito yun, makinig kayong mabuti ha. Kailangan ng pamili ngayon. Ngayon pa lang. No? Anong gusto mo? Maayos na buhay? Maayos na buhay? O gusto mo ng love life? Ngayong panahon na to, ngayon ha, at this age, at this certain point ng buhay mo. No? Kanina, sabi natin doon, love is patient. Ang love ay may pagtsatsaga. Ano kayo ngayon? Anong role nyo ngayon? Ha? Kayo ay mga estudyante. Kayo yun ngayon. Estudyante kayo ngayon. Ang role nyo bilang estudyante ay mag-aral ulit. Mag-aral kayo. Yan ang role nyo. Magtsatsaga kayo, mag-aaral kayo. Kasi hindi kayo habang buhay estudyante. Naintindihan niyo yun? Hindi kayo habang buhay estudyante. Ilang taon lang kayong bibigyan ng panahon mag-aral. Pag hindi niyo pinagbuti ang pag-aaral niyo, no? Hindi kayo magkakaroon ng magandang buhay. So, pag pinilit niyo, makinig kayo mabuti dahil maraming ganito. Pinipilit nila, pwede, makalino naman ako eh. Kaya ko yung pagsabayin. Anong nangyari kanina? Dahil gusto niyang pagsabayin, meron pa siyang nakuha? Wala. Dahil, sabi ng Bible, you cannot serve two masters at the same time.
Amen. Big Bible na mismo ang nagsabi. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang dalawang Panginoon. Paano yan? Paano yan, no? Anniversary natin ngayon. Anniversary, may exam ako. So, anong gagawin mo? Mahal mo ba ako? No? Mahal mo ba ako? O yung exam mo, yung unahin mo. Siyempre, pag hindi kayo nag-date, hindi mo siya binati, exam ninyo, tapos anniversary ninyo. Anong gagawin mo? Di ba? Ang gagawin mo, pipiliin mo ngayon yung girlfriend mo. No? Kasi isasalba mo yung love mo yun eh. Ano mangyayari? Pinili mo yung girlfriend mo. Pinili mo siyang salbahin. Anong nangyari? Nagbigay ka ng maraming panahon sa kanya. Na-save mo siya. Anong nangyari sa isang bola? Yung future mo ang nawala. No? Possible, mag-end kayong dalawa. Dahil pinili mo siya. Pero mas malaking posibilidad parehong mawawala sa iyo. Bakit? Dahil pinili mo yung love at hindi pa tamang panahon. Wala pa sa tamang panahon. Hindi pa kayo parehong handa. Pero pinili mo yung love over future. Ano mangyayari? Dahil hindi kayo parehong handa, nagkaroon ka kayo ng relasyon, nabuntis ka ngayon, hindi ka ready. Anong mangyayari? Walang maiiwan sa'yo. Pati yung lalaki mawawala. Bakit? Hindi siya ready. Yung babae, anong mangyayari? Maiiwan kang mag-isa. Realidad. Ito po ang totoo. Alam mo mga babae, sana maging marunong kayo sa buhay. Kasi kayo ang lugi sa totoo. Kayo ang lugi kapag kayo nagpabola kayo sa pag-ibig sa panahon na hindi tama. No? Kayo ang lugi. Bakit? Yung lalaki, aalis siya, wala siyang dala. Pero kayo, babae, may bibit-bitin kayo. Diba? Lugi. Kawawa naman kayo. No, kasi yung future nyo ay binabayad mo para sa pag-ibig na hilaw. Kasi kung totoong pag-ibig yan, marunong yan magtiyaga. Ang totoong pag-ibig, nakakapaghintay sa tamang panahon. Yun ang totoong love. May tamang panahon. No? So ngayon, kung meron bang makagawa, no, na pinagsabay niya, no, hindi lahat. At normal, ang pinaka-normal, walang nasasalo pag pinagsasabay. Ha? Kasi yung inyong atensyon, no, napupunta doon sa bagay na pinakahalagahan ninyo. Hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. No, mamahalin mo yung isa, babaliwalain mo yung isa. Hindi pwedeng sabay. At nakita nyo yan kanina, kahit i-effort nyo yan, hindi yan mangyayari. Bakit? Kasi parehong naghihingi ng effort yung dalawang bagay na yan. So, o yun po. Idadagdag ko lang yung pinagsabay yung pag-ayong pag-ibig sa pag-aaral. Mahirap talaga yan. Ang gagawin ninyo, kung talagang sabi nyo, umiibig kayo, gawin nyo yung inspirasyon, hindi yung sasabukin nyo sila dahil kayo ay bata pa. Marami pang video ang darating sa inyo at yan, dahil high school pa lang kayo, hindi true love yan. Iyamin pa nyo kasi ako naranasan ko yan. Ha? Ako sa sarili ko, nagmahal ako, talagang high school pa lang hindi ko na may itatanggi talaga na mayroon nagmahal sa akin na kung minsan na talagang worst na sila, hindi naman sa pinagagawa ako din. Gusto kami na maging partner talaga. Lalo na kayo, maganda kayo. At hinahanap nila yung may talino talaga. Kasi ang babae, oras na bugawa ng mali sa edad na ninyong yan, ang lalaki ay madaling maghanap. Ang babae ay nag-aantay lang ng pagmamahal. Kaya, mas maigit pa, pagtuunan nyo muna yung pag-aaral ninyo, at yung pag-ibig na yan, pwede naman na sabayan nyo na pag hindi yung pag-ibig na tunay na huwag yung sasagutin sila, bigyan yung inspiration lang. At tingnan nyo din kung ano yung hanap ay yung buhay na
makikita mo yung buhay nyo sa the future talaga. Kasi kapag kayo tapos, marami talaga kahit mayayaman at umibig sila sa mga ganyan edad, maraming bagsak talaga. Marami ang patunayan sa'yo o may papakita ko pa sa'yo. Ano nangyari sa mga mayaman na yun na inuna yung pag-ibig, eh hindi yung pag-aaral, ano na yun sila. Kawawa sila. Kaya dapat pag-aaral mo na masikasuhin ninyo. Gawin lang yung inspirasyon yung dahil lang tayo mga babae nagdaantay lang. Ganon din ang mga lalaki. Kasi sa ngayon panahon na to, maraming mga puso hindi tunay talaga ng magmamahal. Kaya isipin natin ang Panginoon kung anong dapat bibigay sa atin, ang pag-ibig at yan ang pag-aaral. Kasi ang buhay natin ay mahirap na yun. At dapat tulungan natin ang ating mga magulang na may mapakita naman natin kung talaga yung crush mo niyan o yung nagmamahal sa iyo yan kasi depende lang sa pagmamahal ng lalaki sa iyo eh. Kung tutuloy niya hanggang kayo ay makatapos. Kaya piliin niya makatapos ng pag-aaral ninyo kan wala kayong pagmapalaki sa kapsa ninyo kapag hindi kayo nakatapos. Maganda yung nakatapos ng pag-aaral. Kahit saan kayo pupunta, kahit na ako may pagmamalaki ko talaga. Kahit na saan ako mapunta, ay kaya ko. Kasi suot na ko, inaharap ko nung katrabaho kami, inaharap ko ang presidente ng kami sa ibang bansa pa. Kuminsan ako ang naghaharap sa kanila, maharap sa kanila, ang mga manager ko dahil ewan ko kung ano ginawa nila. Takot sila, pero kung kayo ay nakapag-aral, ay hindi kayo nagtakot ay sino na siya. Kaya mag-aral kayo may game. Kaya yan ang parakang payo sa inyo. Mag-aral kayo may game. Dapat yan kasi may pasalamat tayo ng ating Lord at mo. Makakait kayo, yung mga lalaki at babae. Mahalin niyo ang kapwa ninyo. Mga magulang ninyo, lalo na magpila ka pwede sasabi sa inyo. Kasi ako, nakita niyo, ang mga anak ko, ako nag-iisa lang na nagpara sa kanila. Siguro di kayo naniniwala. 3 silang college. Nag-iisa kong naghanap ko ay ang mga course nila. Talagang gumagastos ako ng 200,000 at wala pa doon ang allowance. Kaya mag-aral kayo na hindi. Kasi kapag kayo nag-aral, wala nang, hindi na kayo mahirapan kung ano mga maging patient din ang mga anak ninyo. Kaya pagputin niyo pag-aaral ninyo. So, ito lang po, ito pinakalas. Okay? Ang tanong lang natin, sino nagpapaaral sa inyo? Sino nagpapakain sa inyo? Magulang pa rin, amen? So, sino yung nagbibili ng mga pangangailangan ninyo? Magulang, okay? Siyempre, ganun din yung magiging boyfriend or girlfriend ninyo, ang nagpapakain, nagpapaaral, magulang pa rin. Kaya yung bang matiis na pupunta kayo ng sinihan kasama yung nanay niya? Pupunta kayo ng park kasama yung tatay niya? Amen? So, dahil kung magulang nagpapakain, siya nagpapaaral. So, kung kaya niyo na, amen? Dahil wala na pong magulang dahil nagtatrabaho na kayo, kaya niyo na supportan sa sarili niyo, dahil nag-work na kayo, doon na kayo, dahil hindi nakasama yung magulang doon eh. Pwede na kayo, ibig sabihin, that's the right time para magkaroon kayo ng boyfriend or girlfriend. Kasi kapag nandoon pa kayo sa poder ng magulang ninyo, ang magsusuporta ng pagbigay nyo sa Valentine, sino? Magulang pa rin po. Kung ano anniversary nyo, bulaklak, magulang pa rin naman po ang ibibigay. Amen? So hindi ang magulang na nagliligaw. Kayo po. So ibig sabihin po, the right time po ay yung kaya nyo na yung pang may trabaho na kayo. Tapos na mag-aral, may magandang buhay, may magandang trabaho. Meron iba kasi hindi ba po handa kahit may trabaho na, dapat po talaga doon po natin simulan kung kaya na natin isuporta yung pagkakaroon ng boyfriend and girlfriend. Yun lang po. Diba? Salamat po sa mula. At tayo na po tumayo para sa ating huling awitin at huling panalangin. Picture ka muna. After po sana ng pagkakas.
Hallelujah, Lord God. O manaming Diyos sa mga pangyarihan, nagpapasalamat kami sa gawain ito. Lord, marami kami natutunan sa mga kabataan ito, Lord. Yung finding true love, Lord, nahanap na po namin. Kasi ang true love namin, kayo lamang po tanging aming Panginoon Diyos ang magkasalangin. Maraming salamat, O Lord, sa pamamagitan ng inyong salita po sa bawat isa sa amin, Lord, sa amin po natutunan. Dalangin po namin, Lord, may sa puso at may sa isip namin ito. Nang sa gayon po, Lord, sa aming pong paglalakbay, marami pa kami pong lalakbayin, O Lord, na mga pagtapos ng pag-aaral. Nang sa gayon po, matulungan din po namin yung nagpaaral sa amin, O Lord, ngayon. Dalangin po namin ang bawat isa sa amin po, sa aming pag-alis dito sa church na ito, Lord. Taglay-taglay namin ang tunay na liwanag na nagmumula sa love na binigay niyo po sa bawat isa. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming pong sawang panalangin. In Jesus' name we pray. Bago tayo mag-amen, ipanalangin natin yung food natin. Lord, pagkabasbasan niyo rin po yung aming pong kakainin sa hapon ito. Dalangin po, Lord, ito po ay magsilbi namin kalakasan, O Lord. Magsilbi namin nutrients, O Lord, na mumula sa aming kakainin. Dalangin po namin, Lord, ay at mapapasalamat kami sa nag-prepare. Dalangin po, magdulutan ito po ng kalakasan namin po sa Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Picture taking muna tayo, ha? Picture muna tayo. Sandali para lang may kaayusan tayo. Kasi kakain na tayo. Picture muna tayo. Dito na po tayo sa taas. Dito na lang tayo sa taas. Dito na lang po. Dito po. Sandali lang magpapano tayo. Kasi mahirap dito sa bahay. Ano po? Dito na po yung mga elders. Dito na po yung mga yan. Okay. Mga kids. Sige po. Pasora ka dito po kayo. Ito kayo mga bata. Oh, mga kids, dito kayo mga kids. Ito kasi dito mga papapasa. Mga batang babae, dito kayo mga babae. Babae. Dito ka, babe. Dito kayo, upo kayo sa baba. Dito po kayo upo sa baba. Usog po kayo. Bear, dito, bear. Gita, para dito na. Gita. Dito po. Dito tayo. Hindi mo lalaki sa likod. Ako, may mga likod sa lalaki. Kasama kayo. Kasama kayo. Oh, yung kulang pa ba tayo sa mga babae? Oh, dyan na lang yung iba. Oh, meron pa doon. At pwede pa usupin na isa para si Alan ang Hindi, sige, okay lang kasi magpipicture. Isa pa isa pa. Magsa-selfie na lang ako, selfie. Selfie daw siya, selfie. Sige, okay lang. Selfie daw siya. Okay na. Oh, dito na lang. Okay na. Okay, Isa dito pa. pa. Kuya JM, halika na. May isa pang upuan doon. Upo na lang. Para sa mga girls. May Girls. isa pa doon. Oh. Wala na po. Wala si Kuya Mike na lang daw. Yung senior natin. Okay. So, Bem, nasa ka, Bem? Ah, dito na kayo. Dito para nasa si Bem. Bem!
tinatawag at punta na Dito kagad. na po, para ano? Wala na. Wala na? Okay na? Ready? Formal na tayo. Okay, so 1, 2, 3. Isa pa. Oops! Tuloy, isa pa. 1, 2, 3. Formal muna. Okay, yung love na gano'n. Love, joy, hope. Okay, sige. Selfie time. Isa pa. Waki po ba to? Waki na tayo, waki. Okay, si waki. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Okay, yay! So, pwede na